pagagawa ng isang simpleng gawa ng kabutihan. Ngayong umaga, muli nating masasaksihan ang mga kwentong nagpapatunay na ang malasakit sa kapwa ay may kakayahang magbigay ng pag-asa at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Sa panahon kung kailan marami ang nangangailangan ng kalinga at suporta, nananatiling mahalaga ang pagkakaisa at pagtulong sa kapwa. Sa isinagawang medical mission sa Sison, Pangasinan at Castillejo, Zambales, libreng konsultasyon, serbisyong medikal at mga gamot ang ipinagkaloob sa mga residente. Patunay na sa simpleng pagtulong, malaking pag-asa ang naibibigay sa iba. Ako, thank you very much. Siyempre, nagatanga mo din dyan ka, agasto kami ti kwarta. Nakaramang kami ti lugaw, aros ka. Tapos ada pa'y pang lunch me. O, di ba? Tatak ko na kamapanak mga lab ti kwa, sir. Ti, di dyan, adyo ko sa mata, malumblabo dito, matak na talaga. Kaya naanos damit, awan ti reklamo idyan, napintas. Taas, asistira na kami mat nga nasayaan. Ito po ay talagang malaking pasasalamat namin sa inyo, lalong-lalo na sa pamunuan ng MCGI Cares. Pinumunuan po si kapatid Daniel Rason at saka lahat ng mga staff, mga kapatiran na nagkaroon kayo ng isang medical mission dito sa aming barangay. Bala ko po pabunot ng ngipin. Sabi nga nila, di baling masakit na ang ulo mo, wag lang ang ngipin. Kaya yun talagang pinunta ko dito para yun ang ma-avail ko, yung pagbubunot nga ng ngipin. Yan sa akin sa pang-araw-araw, napakalaking tulong yan kasi unang-una sa pagtatrabaho ko, apektado eh. Sa kinikita ko sa araw-araw, halos kulang na kulang dahil nga sa laki ng gastusin natin ngayon, hindi ko na rin maisabay sa paggastusin yung pagpabunot. Dahil po sa medical, chinek po yung mga nararamdaman ko po na sakit, tapos binigyan din po ako ng gamot na makakatulong po sa akin. Okay naman po, maganda naman po yung pinakita ng service po ng mga volunteers, lalo po sa pag-assist ng mga guests. Opo, nakakaginawa din naman po kasi nalaman ko rin po kung ano po yung pwedeng i-take na gamot dahil po sa mga karamdaman na meron po sa akin. Ang tunay na paglilingkod ay makikita sa kahandaang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Sa Accra, Ghana at maging sa Beira at Nampula sa Mozambique, maraming individual ang nakiisa sa blood donation drive upang makapagbahagi ng dugong maaaring magdugtong ng buhay. Sa pamamagitan ng simpleng gawaing ito, naipadama ang diwa ng pagmamalasakit, pagkakaisa at pag-ibig sa kapwa saan mang panig ng mundo. Ang dugo ay buhay, ngunit para sa maraming pasyente sa iba't ibang bahagi ng Africa, ang pagkakaroon ng ligtas at sapat na supply ng dugo ay isang araw-araw na hamon. Patuloy na nakararanas ng kakulangan ang mga ospital na nakaaapekto sa mga biktima ng aksidente, mga batang may matinding anemia at mga pasyenteng may karamdaman gaya ng sickle cell disease na isang sakit sa dugo. Okay, so for sickle cell disease, when you look at the critical picture, if you ever seen a picture of a sickle cell, instead of the circular, round, beautiful shape, it ends up being like a crescent shape, just like the moon. And that's how they are forming in the blood, moving across. So imagine one crescent shape is angled at 90 degrees, another at 270 degrees, and others at several angles. It will block a particular blood vessel, reducing
blood flow to a particular organ and thereby causing the crisis. Maraming tao na may sickle cell disease ay nangangailangan ng regular na blood transfusion. Kung walang sapat na dugo, maaaring malagay sa panganib ang kanilang buhay. Sometimes the result is actually death because there's no medicine or there's no cure to what the diagnosis or the sickness is. So it's just like the case of a person living with sickle cell. If there's no blood for transfusion and at the time when crisis arise, it is blood transfusion that the patient is in need of to feel better or to be well. Unfortunately, it can actually result to sometimes even death. So yeah, Maraming buhay ang nakasalalay sa blood transfusion. Ngunit limitado pa rin ang available na supply ng dugo. Que está todo agrupado no Hospital Geral por falta ou por questão em reabilitação, o setor de ginecologia e obstetrícia no Hospital Central. E com isso a demanda ficou maior. E a situação nesse momento do Banco de Sangue do Hospital Geral é meio caótica, eu posso dizer, porque estamos com um estoque relativamente razoável. Estamos com 24 unidades até esta manhã e estamos sempre atrás do que podemos e pedimos sempre a colaboração de algumas instituições, tanto como igrejas, escolas e empresas, para poderem abrir as mãos para conseguirmos salvar as vidas, tanto como das mães grávidas, crianças, adultos que entram em enfermarias de medicina, cirurgia e outras. Salva a vida, visto que há muitas doenças, há muitas anemias, existem mães grávidas que vêm transferidas dos distritos, até em outras províncias. Então, o sangue vai ajudar. Elas são transferidas com problemas, as mães grávidas com hemorragia. Sa bansang Ghana, gayon din sa Nampula at Beira sa Mozambique, ang kakulangan sa dugo ay isa sa pinakamalaking hamon ng mga ospital. Upang makatulong sa pangangailangang ito, ang Members Church of God International o MCGI ay nagsagawa ng Blood Donation Drive. Eu quis participar da doação de sangue para não deixar passar a oportunidade de fazer o bem como nos tem ensinado. E quando tivermos a oportunidade de fazer o bem, temos de aproveitar. E nessa oportunidade de dar vida aos semelhantes, graças a Deus. Porque é uma oportunidade que o Senhor nos deu e acabei aproveitando esta oportunidade para colocar em prática aquilo que tenho aprendido com o irmão Daniel Razon. Okay, Salam Apostle Dios. I want to use this opportunity to thank God Almighty for His protection and His guidance. First of all, the reason why I came here is because of the teachings of Brother Daniel Razon. Because in his teachings, he taught us that we should let our light shine for all men. And another examples of letting our light shine for other men is to donate our blood. Donating our blood is most important thing in this life, because when you look at the world right now, you can see a lot of people are dying through shortage of blood. Sa bawat dugong na ibibigay, may buhay na natutulungan. Sa bawat patak, may pag-asang muling nabubuhay.
kabutihan ay walang kinikilalang hangganan. At sa serye ng medical mission na isinagawa sa El Salvador, Guatemala at Honduras, maraming mamamayan ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal at mga gamot. Isang simpleng hakbang na naghatid ng ginhawa at pag-asa sa mga komunidad na nangangailangan. Quiero darle muchas gracias al hermano Daniel, que es el líder de la iglesia MIDI, miembros de la Iglesia de Dios Internacional, que han atendido nuestro llamado, han atendido nuestra clamor. Es evidente ahora que nuestra población acá en la Unión Norte están contentos por estar recibiendo esta atención médica. Esto para nosotros es grandísimo porque nunca se había hecho una actividad como esta. Darle gracias, hermano Daniel, por esta atención, por haber tenido a bien apoyar a este municipio y pues como alcalde de la Unión Norte, sumamente agradecido con todos ustedes y especialmente con usted. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la Iglesia MIDI por este acercamiento, por brindar estos servicios a la comunidad, que es un complemento del trabajo, del esfuerzo que se hace desde los países, desde los gobiernos. También al hermano Daniel, que se ha preocupado por brindar, por acercar estos servicios a la comunidad. Así que nosotros como funcionarios no nos queda más que agradecerles por este gesto de buena voluntad, por este gesto de amor por nuestro pueblo. Y esperamos seguir trabajando, esperamos que en unos próximos esfuerzos podamos coordinar de mejor manera y poder llegar a las comunidades donde hay mayores necesidades, donde es más difícil el acceso a los servicios de salud que presta el Estado. Así que muchas gracias, bendiciones y que Dios les siga derramando muchas bendiciones y mucho éxito en su trabajo y en su caminar. Esta gran ayuda para la gente es de bendición, porque si ustedes miran, aquí hay mucha gente del adulto mayor que necesita esta clase de medicina. Y hoy MIDI Cuida viene y le sirve. Sansar está muy contento y agradecido con ustedes legalmente, porque recibir esto aquí en Sansare nunca se había visto. Y hoy MIDI Cuida viene aquí, gracias al hermano Daniel, que no vamos a cansarnos de decir que muchas gracias. Dios me lo bendiga. Estamos ahí para servirles y que esta gente que está por acá, que se beneficie con todo lo que nos trae. Dios me lo bendiga. Ha sido todo excelente, han estado muy organizados, creo que hemos tenido una jornada exitosa porque desde la mañana que nos hemos estado ubicando ha venido bastante gente que se dio cuenta y creo que muchas personas han recibido el beneficio. Agradecemos mucho a lo que es la Brigada MIDE por habernos tomado en cuenta como municipio y habernos traído este gran apoyo aquí al municipio del Porvenir. Agradecemos a todo el equipo porque hacen una gran labor de viajar desde muy largo hasta llegar acá a Honduras, regalar su tiempo, su amor, su dedicación. Sé que muchos vienen cansados, pero aún así atienden a los pacientes con una gran sonrisa, con amor y pues agradecemos a todo el equipo por cada una de las cosas que ustedes hacen. Les decimos que sigan viniendo, les agradecemos por su visita y aquí los esperamos siempre con los brazos abiertos. Agradecemos a todo MIDI Cuida, a Dios primeramente por todo lo que nos da y a nuestro hermano Razón también, ¿verdad? Porque él es el que hace que todos podamos servir. Agradecemos por todo y siempre dándole gracias a Dios. Dapat ang malagay naman sa ating mga kaisipan kapag nakakita tayo ng awa. Lalo na nararamdaman natin inaawaan tayo ng Diyos. Dapat matuto tayo lalo gumawa ng katwiran. At
mapapansin niya ang kamahalan ng paghahari ng Panginoon. To see this for me, it's a sign of God. It is, actually. That we are not alone in our mission. That there's people not only from this country but from other countries that are trying and are being sent by God to help us, to give us those hands that we need in this moment. And I truly appreciate all the job that you guys are doing. Yeah. I know it's not easy to be far away from home, and that's why I'm trying to thank you in the name of the President of El Salvador, in the name of Salvadorans, all the help you guys are doing and giving us as believers of Christ. Amen. Amen. When we have a mission, when we have a mandate to serve others, it doesn't matter where it is. Bago tayo magtapos, isang mahalagang aral muna mula sa banal na kasulatan. Maraming nagsasabing mahirap magbago. Ngunit posible nga ba ang tunay na pagbabago ng buhay? Alamin natin ang sagot ayon sa Biblia. Kung tayo lang, di natin kayang baguhin ang ating sarili. 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Hindi mo kayang ituwid ang hakbang mo para kang kotse. Kailangan mo driver para matuwid ka. At ang driver ay ang Diyos. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Kaya kailangan masakop ka ng Diyos para maituwid ka. Kasi kung ikaw lang mag-isa, kahit ano gawin mo, di mo maiwan yung bisyo mo na yan. Magtanong ka sa maraming kapatid sa iglesia. May mga drug addicts pa dyan eh. Ngayon, ministro ni Kristo ang mga drug addicts dati. Nagtataka yung mga iba. Hindi ika na pagbago ng magulang yan. Pinakulong na, pinarehabilitate na. Tapos hindi na pagbago nung napangasawa. Nasabi nung asawa, pagka mag-asawa na tayo, ayoko na magsisigarilyo ka. Ha? Ayoko na nung marihuana. Nangako. Pero nung makuha na yung asawa, balik uli. Kaya sabi sa akin nung asawa, Bradley, laking pasalamat ko na anib yung asawa ko. Kasi magulang niya, hindi siya napagbago. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga, pati ako, hindi ko siya napagbago. Pero nung marinig yung aral ng Diyos, sabi, nagbago yung asawa ko. Sabi niya, maligaya sila ngayon. They live happily ever after. Bakit? Dapat mong maintindihan, hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang landas. May Diyos na magtutuwid. At para magkaroon ka ng katulong na Diyos, kailangan magbalik loob ka sa Kanya. Pasakop ka. 4:7 ng Santiago. Pakinggan mo. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Pasakop ka sa Diyos. Magpabautismo ka kung naiintindihan mo yung aral. Tapos humiling ka ng tulong sa Diyos. Bibigyan kanya ng Espiritu na makakatulong ng tao sa kanyang kahinaan. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga videos kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala,
Dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong makikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.